Tayong mga tao na mga kapatid, hindi tayo masyadong mapag-appreciate. No? Let's say for example, nagpundar yung magulang mo ng bahay. Sa isip natin, parang dapat lang naman. Dapat lang naman may bahay ako. Rather than panghabang buhay natin appreciate yung bahay na naipundar kahit pa tumutulo, kahit pa may anay, kahit na ano pa yan. Kasi hindi naman lahat ng magulang nakakapagpundar ng bahay. Pagdating sa ating mga karelasyon, kaya maraming relasyon ang nasisira kasi nalilimutan natin silang i-appreciate. Mabilis tayo makalimot. Yung time na, kunwari may sakit tayo, tapos inalagaan tayo ng ating karelasyon, tapos nag-away kayo, naghiwalay kayo because of pride, and then ending nun, hahanap-hanapin mo yung taong aalagaan ka, pinakawalan mo na. It's because hindi tayo marunong mag-appreciate. Sandaling-sandali lang, pag binigyan ka ng something, wow. After nun, hindi mo na nakita yung tao, nag-abroad o nag-asawa na o hindi mo na siya kasama, wala na. Hindi ka na grateful, nalimutan mo na siya. Dami kong kilala. Sa work na lang. No? Yung asawa ng ka-work ko, pinag-aral niya yung mga taong, mga kamag-anak niya na walang magulang, siya ang tumayong magulang, pinag-aral niya. Ito mga batang ito, masenso. Yung iba nakapag-abroad na, yung iba matataas siyang posisyon. Nakalimutan na siya. Wala man lang pagbabalik tanaw, wala man lang, di man lang siya madalaw, di man lang makapag-say hello. Ganon tayong tao. May sandaling gratification, sandali lang natin maaalala. Pagka wala na, di na natin naaalala. Ibang gratification na ibang nalilimutan natin yung mga bagay na pinakinabangan natin in the past. That is why it translates to everything sa ating society. Even sa politics. Siyempre, may mga kasabihan tayong lagi naririnig, the voice of the people is the voice of God. At yung boses na yun, napakadaling linlangin ng mga kalaban, ng mga demonyo. Sapagkat we always listen sa mga propaganda. Lagi nating kakalimutan, sino ba ang mga taong tunay na nagsakripisyo para sa atin? Sino ba ang mga taong nagtangka na kalabanin yung mga salot sa lipunan? Minsan wala na tayong pakialam eh. Nakakalimutan na natin na, sandali, hindi yata tayo dapat magkaroon ng sino mang leader na adik. Parang hindi tama. Hindi yata tayo dapat magkaroon ng corrupt na leader. Hindi yata tayo dapat magkaroon ng grandiosong leader. Hindi yata tayo dapat magkaroon ng leader na ang kaalyado mga teroristang grupo. We fail to understand that in order to protect our country, we must choose. Tayong sambayanan, dapat kung iisa ang layunin natin na bumoto, iisa yung layunin natin which is to protect our country, iboboto natin sana yung tama. Isusulong natin lagi yung tama. But because most of us are powerless, ang gusto natin lagi dumikit sa magdadala sa atin ng kapakinabangan rather than suportahan ang taong magdadala ng tunay na kapayapaan at pag-unlad sa ating bayan. Bukod sa hindi tayo gaanong grateful, we really do not care. Ang isip natin lagi yung sarili lang nating buhay. While it is true and it is a good good trait to mind your own business. Ibig sabihin, huwag kang makialam na makialam. Huwag kang chismoso. Pagdating sa nation building, you have to participate. While it is true na kailangan mong to work smart
There are times when kailangan mong magmalasakit. Kaya hirap na hirap ang mga taong mag-participate sa nation building kasi hindi na-appreciate. Walang bumabalik na kapalit na maganda. And the cycle continues. Magmamalasakit ka, ikaw pa ang sisiraan. You will do your best, kaiinggitan ka. Magpapakumbaba ka, kakainin ka ng mga taong may personalidad na gusto nilang umangat sa maling paraan at ikaw ay mapapag-iwanan at hindi bibigyan ng kaukulan at karampatang pagkilala. Sa setup naman ng pagnenegosyo, ikaw kunwari ay member of the board. Very the same sa politika. Pag hindi ka gusto ng mga tao, hindi ka iboboto. So, ang iboboto lang ng mga stockholders doon, yung padrino nila na inaakala nilang poprotektahan yung kanilang self-interest. O kaya yung mahilig magpakape o magregalo sa mga inaanak nila. They forget, sino ba sa mga taong yun ang tunay na magmamalasakit sa ating negosyo para iboto natin sa board, para maging officer dito. Same lahat. Ganon din sa barangay. Sino kaya yung madali kong tawagin? Nakakalimutan mo yung taong sino kaya yung totoong magmamalasakit dito na kayang anuhin lahat, tugunan lahat, pipiliting tugunan lahat. At kapag may hindi na ibigay sa atin o kapag tayo ay nakagalitan lang ng konti, galit na tayo doon sa taong yun. Ang bilis-bilis nating mabola. Sa lahat ng aspeto ng buhay, sa politika, sa pag-ibig, ang bilis nating mabola. Yung taong nagsasabi ng mga gusto nating marinig at pinapakitaan tayo ng mga material na bagay, doon tayo agad. Yung kandidatong ganon din, bolero lang, doon tayo kaagad. Sa lahat, kandidato sa board of directors, kandidato sa kongreso, kandidato sa TODA, kandidato sa pagkapangulo, puro tayo ganon. So, that is why hindi na isusulong lagi yung mga taong deserving. And minsan-minsan lang tayo nakakatsamba. Pag nakatsamba ka, syempre, matatapos din ang termino nun, hahanap ka na naman ng iba. Yung ibang tao doon, kunwari, gagawin niya yung ginagawa mo, ginagawa ng matino, pero in reality, hindi pala. Every time na may makakapwesto, gusto niya magtuloy-tuloy lang yung pagpwesto niya doon by any means necessary. Ala siyang pakialam sa will of the people. Gusto niya yung will niya. So nakikita niyo mga kapatid yung cycle. Paikot-ikot lang. Kaya ako, umaapila ako lagi sa mga kababayan natin kung may gusto lang makinig na hanapin nyo sa lahat ng bagay yung genuineness. Genuine na tao. Taong hindi sinungaling. Taong may conviction. Taong marunong mag-sorry. Taong marunong umako ng pagkakamali. Taong hahanapan ka ng hustisya. Taong magsisikap. And no one will ever be perfect. Pero sino ba yung lehitimong nagtatry? Gabay po itong sinasabi ko, gabay sa buhay natin, gabay sa ating pagnenegosyo at paghahanap buhay, gabay sa mga boss, gabay sa publiko sa pagboto ng tamang tao, gabay sa mga babae sa kung sino bang lalaki ang bibigyan nila ng pagkakataon na maging kabiyak nila. This is a guide, and it's a guide para tayo ay magtulungan. It is a guide to always unite. At ang unity, hindi ibig sabihin isasama mo yung traidor. May mga traidor na kailanman pag sinama mo yan, nanakawan ka lang yan o gugulangan ka lang yan. We unite for a certain purpose, a certain cause, which is yung makakabuti para sa lahat. God bless.